course, the toy that we're going to review for today. This is the Masters of the Universe Retro Play King Randor, Heroic Ruler of Eternia. Makita nyo nga, wala na siya dito sa clamshell dahil na-unbox na natin siya nung nag-live tayo. And sa likod, nandito yung magandang artwork ni King Randor versus Skeletor. May kasama daw comic book and yung iba pang kasama niya dito sa lineup na ito. Pag na-unbox natin si King Randor, ito lang yung kasama niya doon sa kanyang packaging. Nandito yung ating parang manual pero parang instructions lang to na pwede mong remove and swap yung mga parts niya na mga naka-indicate dito. Yun lang. And of course, ito na nga yung comics na sinasabi kanina dun sa packaging. This is more like a mini comics naman talaga siya. Pero at least, kahit pa paano may story siya at may lesson kayong kapupulutan sa mini comics na ito. With all that, let's proceed na sa ating main character. Nakasama niya lang dito yung kanyang weapon or accessories. Yung kanyang staff. Yan. Ganda rin yung design ng staff. Yun nga lang, may hollow earth pa rin. Hindi na talaga nawala yung hollow earth. And then, ito yung sa dulo. So, one color lang yung buong staff niya. And let's proceed now sa ating main character na si King Randor. Ito yung pinaka-overall look niya. Punggok talaga since this is a retro play line ng Masters of the Universe. Yan ang pinaka-itsura niya. Let's take a closer look sa face. Nice. Mukha ba niya si Mario? Pag tinanggal siguro yung beard, mukha niya si Mario. Pero okay, ang ganda. Ang ganda ng pagkaka-sculpt. Gusto ko yung beard niya dyan, overall sa body niya and sa arms, yung skirt, sa legs, nice, magkaiba. Walay, sa likod niya, yan ang yung pinaka-look niyan, and then yung kanyang cape, yan. So para sa kanyang articulation, yung head niya, of course, naro-rotate yan 360, and yung kanyang creed moment, meron naman, yan ang kanyang arms wide open. Pwede rin ma-rotate itong arms niya, although medyo mahirap kasi itong shoulder pad niya sa mismong armor niya, humaharang. So, medyo may konting hindrance lang pagdating dun sa articulation niya sa shoulder. Dito sa elbow niya, naro-rotate yan, 360. And of course, yung kanyang elbow bend. Sobrang laki ng muscle niya, parang hindi mo nagaanong mabent yung kanyang elbow. Yung kamay niya, naro-rotate din yan, 360. And merong up na ganyan and down na ganyan. Pagdating sa waist, rotate yan 360, walang any ab crunch. And sa kanyang Van Damme split, meron bang Van Damme split? Oy, nahihiwalay eh. Hindi siya gaano makapag Van Damme split kasi walang space dito sa gilid nung kanyang skirt. Ni-split natin siya, umaangat ito. That's why nagpa-pop off itong parang pinaka-body niya. So technically, hanggang ganyan lang yung Van Damme split niya. Even yung high kick niya, yun, humaharang ulit yung pinaka-skirt niya. Sayang eh. Sana nilagyan ng hiwa dito or parang opening dyan para at least mag-move over lang itong skirt niya pag niro-rotate yung fully itong legs niya. Pero wala eh. Kaya yun ang nagiging hindrance. Pagdating sa knee bend niya, ganyan ang knee bend. And then, naro-rotate din yan 360. Next is dito sa may bandang taas ng paa niya, naro-rotate din yan. Sa paa niya, may up na ganyan and may down na ganyan. And of course, naro-rotate din yan 360. Now, para sa kanyang accessories, bukod dito sa kanyang staff, of course, pwede natin matanggal yung mga armor siya. So, papakita natin yung dito. Pull off lang natin yung head niya para matanggal itong kanyang cape. Ang itsura ng cape niya. And then, yung kanyang armor dito sa gilid. Tatanggalin lang natin yan sa side. Yan, ganun din dito sa kabila. Aalisin lang din natin yan. Yan. And even itong skirt niya, pwede matanggal yan. So, tanggalin lang natin yung full body niya na yan. Then, kabit natin ulit. Yan, balik yung head. So, ito na yung pinaka-itsura ni King Randor. Nax, machong macho. Macho si King Randor. Para siyang si Macho Man, Randy Savage. Almost identical kasi talaga yung mga 80s figure natin ng mga wrestling and itong Masters of the Universe. Bulky yung katawan, then short yung mga legs. So, talagang pagkakamalan silang mga wrestler. No? Pero, ganda oh. Ganda rin yung details niya pag wala na yung lahat ng armors niya. And again, ito mga armors niya, pwede natin ipalit or i-swap sa mga iba pa nating characters ng Masters of the Universe, specifically yung ating retro play na line. Now, para sa height ni King Randor, ang height niya is around mga almost 6 inches, mga 5.75 inches yung taas niya. Kaya ang maganda niyan, i-compare pa natin siya sa iba pa nating figures tulad ng ating another retro play line na si Sorceress Snake
Attila. And from Masterverse na si Skeletor. 200X line na Masters of the Universe na si Merman. Another retro play classic na si Panther. And of course, Motuk line na si King Carnivus. So yan ang ating high comparison. If you are planning to avail this retro play na King Randor, ang price range niya, SRP is around mga nasa 850 up to 1,200 pesos. Depende na lang again kung saang specific market kayo makakuha nito or makakakuha na rin kayo nang naka-sale na siya. There you have it now guys, na ang ating Masters of the Universe retro play, King Randor. What do you think of this King Randor? Is it a go for you or no for you? Whatever thoughts, please comment it down below. But for me, kaya ko kinuha itong King Randor na to, it's because of his face sculpt. Actually, ang nakita ko noon, naka-display nung binibili ko siya, is dalawang King Randor. Yung isa is yung sa regular lang, classic line, and ito kasi is nandito na sa line nung Snake Man. Yung Snake Man kasi is another lore ng Masters of the Universe, so parang another kalaban nila. So may another variant yun, mga characters natin. And this one nga, sa Snake Man na lore, itong itsura ng King Randor natin dito. Yung isa kasi is meron siyang crown sa ulo, which is parang hindi ko gaano nagustuhan. Mas gusto ko talaga yung full beard dito si King Randor na. That's the reason ba't ako kumuha nito King Randor na to. Other than that, maganda naman yung overall look niya and yung posability na pwede natin ibigay sa King Randor natin na to. Maganda yung pagkaka-execute din naman sa kanya. Although, may pagka-classic talaga yung look niya, maganda naman yung playability. Imagine, pwede nyo tanggalin lahat yan and play around nyo yung mga armors pa lang niya. So, dun pa lang, panalo ka na sa playability ng King Randor na to. Overall, for me, goods na goods na kumuha ko nitong King Randor.